honestly, the chances of clean and honest investigation is almost hindi na possible kasi pinapasok nila yung FBI, Interpol, tsaka ang gobyerno natin is puppet ng United States. So alam natin yan. So pag kumbaga usapan na lang tayong common sense na lang kasi pag usapan natin legality, formality, wala tayong makukuha dyan eh. Kasi lahat ng batas natin ngayon hindi na sinusunod. Nabalitaan natin itong mga nakumpiskang uranium, depleted uranium dito sa ating bansa. At ilan nga sa mga suspect na huli dito sa Cagayan, dyan sa Pasay nung mga nakaraan, at isa dyan sa Cebu. Ano ho ba yung nakikita po ninyong, ang masasabi po ninyo nito? Nakakabahala po ba na tayo dito sa ating bansa ay magkaroon ng ganitong klaseng mga depleted uranium na sinasabing ng mga nuclear materials? Yes, this is very alarming. This is very dangerous because depleted uranium are basically nuclear waste material. Ito yung natira, byproduct ito ng uranium enrichment para makuha yung grade, uranium grade na para sa bomba, yung nuclear. So basically, itong sinatawag na depleted uranium na nahuli nila around 100 kilos, siguro masasabi natin na kung sa mga technical na description, sabihin nila, okay, this is not weapons grade. Pero part of it can still be converted into plutonium that can be used into a nuclear weapon. That's one. Tapos, pangalawa, since this is a very highly radioactive na nuclear waste, very harmful to the public, and it should not be handled by ordinary people na walang alam dahil it can kill people literally. Kasi nga, this is very highly radioactive. Ang question ko, I was very alarmed when pinasa yun ng kaibigan ko sa akin. Sabi ko, oops, paano nakapasok ang highly radioactive material dito sa Pilipinas when hindi nga tayo makapasok ng kahit simple na mga goods natin sa airport. Tapos napag-alaman ko, oops, sino ba ang merong mga nuclear bomb na country? Sino ba yung mga country na merong nuclear waste? At sino ba yung labas-masok na hindi na-inspect ng customs, ng security force ng airport natin? I am not speculating here. I am showing the public na meron tayong facts na ang may-ari lang ng mga siyam lang na country ang merong nuclear bombs. Isa na doon ang United States. Tapos meron tayong mga EDCA bases na labas-masok yung mga materials nila, mga military equipment nila, kahit yung mga tao, hindi natin kinokontrol. Walang control ang ating military at police. Tapos, hindi natin alam kung anong pinapasok nila. Kahit nga yung number of Afghan, hindi natin alam kung ilang Afghanistan na ang nakapasok sa 25 areas na merong mga EDCA forces. So I am very alarmed kung kaya nilang magpuslit ng very highly radioactive materials, kahit ano na lang pwede na nilang ipuslit. At this is a very highly radioactive, very harmful to the public. Tapos 100 kilos, basta-basta na lang hinahawakan ng mga taong walang alam. Kasi nga they were told na ibang klaseng material yon. So the NBI should not downplay this very blatant violation of our sovereignty na kahit ano lang nakapasok. I am very alarmed, and I want to sound the bell sa mga Pilipino na malaking problema kung kaya nilang ipuslit ang ganitong nuclear waste. Ibig sabihin, kaya na nilang ipuslit ang mga nuclear bomb in any part of the Philippines. And knowing we have around 18 to 25 EDCA bases na napalibot na sa buong Pilipinas, my God,
we have no idea how many nuclear waste materials, how many tons of it are already circulating in the Philippines. I am very concerned. Yes, Sir June, ibig bang sabihin nito may pinaghahandaan? Ano bang pinaghahandaan kung meron man para gamitin ito mga nuclear materials na ito? Actually, kung ay sa kunting pagbasa, since this is a depleted uranium, ang immediate application nito is military pa rin. Ibig sabihin yung mga armor piercing, yung mga military equipment na hindi tinatabla ng ordinary bullets, yun ang immediate application nito. Unless kung merong isang may entity na makahawak nito na pwedeng mag-convert into a process into a plutonium na magiging weapons grade, pwede itong gamitin sa nuclear weapons. Ang pinaka-concern nito is the smuggling sa ngayon. Ang immediate is the smuggling of highly radioactive material sa Pilipinas at sa Cebu at Cagayan pa yung mga nahuli. Ibig sabihin, dito na iposlit sa Cebu at sa Cagayan. Ano bang meron sa Cagayan? Di ba mga EDCA bases? Maging sa Cebu, meron ding EDCA bases dyan, Sir Jun, tama ho ba? Yes, actually, yun din. Ang ano ko dyan, since we all know yung United States, kung saan mayroon silang US base, kung saan yung mayroon silang forces, terrorism follows. So hindi na tayo tatanga-tanga mga Pilipino na pag may US bases, may mga military weapons sa isang bansa, andun yung gulo. Kasi nga, the business of the United States is war. Kung walang gera, magugutom sila. Ibig sabihin, yun ang business nila. Kaya yung nakikita natin sa mga movie na okay, they are the good guys, bad guys yung mga kalaban, nangyayari na sa atin. Dati akala natin ang kalaban ng mga United States, kunyari yung mga Middle Eastern countries, tinatawag nilang mga terrorist, di ba? Yung mga ganyang mga movie, nangyayari na sa atin ngayon. Gagawin na tayong playground ng gera nila. Yung mga klaseng gulo na nakikita lang natin sa TV, sa movie, papunta na dito. Kasi nga yung mga military weapons, mga bombs at saka itong nuclear waste nakapasok na. Can you imagine yung taong nahuli, walang idea na napupoison na sila sa radiation buong bahay. Sinabi ng NBI na agent ng babae nung nakita ko sa interview, sinabi niya buong bahay na contaminate and they will surely die. Kasi nga, hindi mo mamahandle yung depleted uranium ng basta-basta. It needs specialized containers, specialized transport vehicles, specialized plane, specialized ship para mag-transport ng nuclear waste. In this case, depleted uranium. Tapos 100 kilos na lang binibinta kahit saan, nilalako. So, this is parang umpisa na to ng gulo sa Pilipinas. Kasi nga, pwedeng ma-poison ang isang lugar na dalhan ng ganitong mga klaseng nuclear waste. I am very nakakatakot to. Parang sabi ko, parang movie lang to. Pero it's happening now. We need to alarm our government na, sir, ma'am, wag na tayo mag-politics. Napasok na tayo ng biggest terrorist in the world. That is the United States Army, their forces who are waging war since the end of World War II. Sila ang palaging nanggugulo ng mga maliliit at mahihinang bansa. Ngayon, andito na sila sa Pilipinas. Kawawa tayo pag hindi tayo nagkaisa. Totoo yan, Sir Jun. Dapat ito yung tinututukan ng Kongreso, ng House at ng Senate. Imbestigahan ng Committee on Foreign Relations itong 100 kilo. 100 kilo, di ba marami na yan? Yes. Yung 100 kilo, ibig sabihin, galing yan, that's the byproduct. 99 byproduct of yung bomba na nakuha siguro 1 kilo na plutonium na enriched na. Pero ang question is, yung nahuli is only 100 kilos. If you can catch 100 kilos of depleted uranium, you can almost be sure
that it can double or triple or even 10 times ang hindi nahuli. Kasi nga they are coming, these kind of materials is coming in and out of the Philippines unchecked. Nahuli lang nila by chance kasi ay yung nabintahan or nalakuan yung NBI. Paano yung ibang lugar na yung interested na naniniwala na hindi depleted uranium, kunyari ibang precious metals lang. I can speculate on this, but I am almost sure more than 100 kilos are out there being handled by civilians, risking their lives of being poisoned by the radiation. So, nakakatakot. We can only speculate, but since meron ng 100 kilos na huli, tuni-tunilada na siguro ang NASDAQ anywhere in the Philippines. Yan ang dapat pagtuunan ng gobyerno natin. Ilan ba ang nakapuslit? At ang masaklap pa nito, Sir Jun, parang wala atang parang bailable yung kasong ito. Sa mga taong mahuhuli ay pwedeng makabail nito kapag na-involve nitong mga uranium na ito. Yes, kasi nga yung natin, yung nuclear batas natin about nuclear handling is very obsolete na. So yun, nakabail. Ang question ko lang, bakit nila pinayagan yung mga suspect na makapag-bail when the very concern is raise the roots, saan ba galing yan? At I was parang nagtataka ko, bakit nila isinapubliko without yung going to the roots of this, saan ba to galing? Kasi nga kung sino man yung supplier niyan, baka nakalipad na. Kunyari, kung sino yung mga dalawa lang naman sino bang may nuclear bomb na malapit sa atin? India, China. Meron ba silang access dito? US lang naman may access sa buong Pilipinas na walang customs checking tsaka security checking . And with that fact, tapos sila lang yung may mga nuclear waste kasi nga sila yung nagpo-process ng mga weapons grade na uranium. So basically, dapat yung NBI hindi na pumunta ng FBI patulong kasi baka silang ibig sabihin pagtatakpan nila yan kasi kabaro nila yan. I know it's wrong to speculate, but for the Filipinos like us na wala tayong kamuwang-muwang sa mga technology na yan, pag walang ginawa ang NBI tapos tatanga-tanga tayo, sasabihin natin, okay, let's FBI punta, tulungan nyo kami. Baka paglabas yan, China pa ang may kasalanan. Kasi alam natin ang United States, lalo na yung CIA, magaling yan sila sa false flag attack. Sila ang gagawa ng gulo tapos ituturo na okay, sila yung malay natin pag may nabintahan silang mainland Chinese tapos yun ang hulihin nila, isi-set up nila, entrapment. Sabi nila, okay, may nagpuslit naman ganito. So, dapat maingat na maingat yung gobyerno natin. Kaso nga, alam naman ng buong ng Pilipinas na may problema tayo sa leadership. Kung hindi natin pinayagan na ibigay yung sovereignty natin sa United States nang walang kalaban-laban, sana hindi ito nakapasok. Ngayon, ito na. Paano kayo maglinis? Paano nyo hahabulin yung mga hindi pa nahuli? Tapos sinaliwalat ng public na okay, merong nuclear waste na umikot-ikot dito sa buong Pilipinas. Nakatakbo na yung mastermind. I am very sad and I am very alarmed at dapat Pilipinas, ang gobyerno natin, titigil na sa politika. Malaki ang problema natin. Sir Jun, bago ko lang ipasa kay Partner Admar, ang problema din natin, itong mga EDCA sites na ito, parang may hangganan pa ba? May limitasyon pa ba dito? O patuloy o magpapatuloy ang kanilang pananatili dito sa bansa? Yun ang dapat natin itanong. Kasi as per our Constitution, bawal talaga ang mga foreign forces sa atin without a treaty approved by the Senate. Yung EDCA, wala na, lang yan, executive agreement lang yan .
So constitutionally wala illegal ang IDCA kasi walang approval ang Senate diyan. Pangalawa, nasa konstitusyon natin na bawal ang nuclear arms and nuclear materials dito sa Pilipinas. Ayan na a very very big example na to, 100 kilos of nuclear waste hinahawakan ng mga sibilyan natin. Bakit Pilipino ang nahuli na walang alam? Ulihin nila yung source. Tanungin natin saan ba to galing. Hindi to biro eh. Kung kaya nilang magpuslit ng nuclear waste material, kaya nilang magpuslit ng tactical nuclear bomb na pwedeng paputukin kahit saang city sa buong Pilipinas. That's terrorism na. This is a prelude to terrorism which happened to Ukraine. So nakakabahala, nakakatakot talaga to. Nanawa man sana yung mga senador natin, mga general, mga congressman, tulungan natin bansa natin. Yung pera, dadaan yan. Yung buhay natin, dadaan yan. Pag naggulo, naging Ukraine ang Pilipinas, lahat tayo, lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng future natin, tabla-tabla na tayo. Sir Jun, maing buntag si Admar po. Sir, nabanggit mo, ang nakikita mo na malaking posibilidad na kung saan galing ito ay dito sa mga EDCA bases o galing sa Amerika. Kasi hindi naman ito basta-basta maipupuslit sa airports natin, no? Dala-dala. At nabanggit mo nga, ang medyo less ang pagsiyasat doon sa mga military bases ng Amerika, no? Pahirapan kahit ngayong EDCA bases, hindi basta-basta makakapasok siguro si Juan de la Cruz sa diyan, di ba? Kung ito ay halimbawa pagpalagay natin natukoy doon, do you think uusad itong investigasyon na ito, or kung ibabaliwala ito ng ating pamahalaan, ano sa tingin mo ang posible rin na mangyari? Kumbaga, parang maiibsan lang yung pagsisiyasat nila, pabababain lang, lalo na kung matukoy talaga na galing dito, kung sakaling dito mismo yung pinaka-source nitong depleted uranium. Honestly, the chances of clean and honest investigation is almost hindi na possible kasi pinapasok nila yung FBI, Interpol, tsaka ang gobyerno natin is puppet ng United States. So alam natin yan. So pag kumbaga usapan na lang tayong common sense na lang kasi pag usapan natin legality, formality, wala tayong makukuha dyan eh. Kasi lahat ng batas natin ngayon hindi na sinusunod. So I do not think a clear investigation that will point the true criminals, the true culprit, and the true source of this depleted uranium can be identified. Parang ano na yan eh, water under bridge na yan as far as I'm concerned. Sinabi ng NBI, nagpatulong na sila ng FBI tsaka Interpol. So tapos wala tayong capacity to truly understand how these things works and ano yung mga black market. Parang wala na, luto na lahat yan eh. Hindi pa final yung kaso, pwedeng makulong yung mga Pilipino na nag-handle, pero the source is almost sure na hindi na yun mahuli. Ang ano ko lang is let the public know. Kasi as of this moment, the administration or our government is no longer functioning as far as serving the concern of the Filipinos. Ang concern ngayon ng gobyerno natin under Marcos Jr. and the leadership in the HOR is to steal money from the government, persecute the Duterte family, and make sure they will perpetually rule the Philippines as long as they can. Yun ang pinaka-objective nila. So like ako ngayon, andito, I allowed myself to be interviewed, even it's risky, kasi our chance of diverting or solving this big problem in our country is for every Filipino to speak up, to be brave enough to tell the truth, because
one way or another, tayo naman mamamatay. Talagang ang kalaban natin, US puppet na administration, gagawin nilang lahat to perpetuate in power. So ang pinaka-objective na lang natin, let every Filipino know who are the evil people na nag-cause ng mga ganitong problema. So magulong-magulo na ang bansa natin. Every day, lahat ng kausap ko, sabi ng mga kausap ko, parang masama ng loob ko, parang nakaka-depress na, which is true. Kahit sinong kausap ko na concerned sa politics, depressed na talaga. Pero at the end of the day, ang magsusolve ng political problem natin, tayo pa rin mga Pilipino. So this kind of activity that we're doing, na nag-iingay tayo and we are airing our concern to the public, yun ang pinaka-main objective na lang. Because as far as I'm concerned, you cannot prosecute or you cannot imprison a military or a US personnel because they always take care of their own. If you can remember yung CIA na nahuli ni Digong in 2004 ba yun? Na pinuslit pa rin nila, ganun pa rin ang gagawin. So we know how dirty these people are in terms of the dirty work. So ang ano na natin is dissemination to the public na we are being oppressed, we are being bullied, at ang ginagawa nila ngayon sa Pilipinas is ginagawa na tayong nuclear waste dumping site. Kumbaga, Sir John, hindi ito pwedeng isantabi at pagwalang bahala ng taong bayan at dapat dikdikin ang gobyerno hinggil sa kung sino talaga ang pinaka-main source nito. And at the same time, ano naman yung nakikita nyo po na maaaring epekto nito sa nakamasid sa atin na international community, sa mga kapitbahay natin na mga bansa, sa mga bansa na merong conflict with US? Well, as far as I'm concerned, ang pagkakaintindi ko sa entire ASEAN countries, we Filipinos allowed ourselves to be bullied and to become the lapdog of the United States once again. Tanga tayo eh. Binigay natin, kumbaga, nakawala na tayo, bumalik pa rin tayo sa United States to be controlled. So, ang pinaka-implication nito, we become the troublemaker in ASEAN area, ASEAN region. Kasi we allowed Western country to put up military bases, to put up medium-range missiles that threatens China and Russia, who are the arch enemy of the United States. So kumbaga, wala sana tayong pakialam sa laban ng China at US at Russia. Kaso, yung presidente nating, ewan ko kung paano natin i-describe si President BBM. Akala natin matinong tao si BBM. Tapos ito na nga, he surrendered our sovereignty to the United States. Tapos lahat ng ginagawa ng Philippine government in the last 2 years is to provoke conflict and war with China and alienate ourselves from our ASEAN neighbors. When dapat pabalik tayo sa ating roots being Asian people. Kaso nga, we are very Americanized and we are easily, kumbaga, we are a brainwashed Asian as far as the US is concerned. Kasi nga tayo ang lone US na ano. So, as far as ASEAN is concerned, I know and I understand that they see Philippines as a troublemaker in ASEAN region. Ayan, Sir Jun, sana marinig ito at ating mga kongresista ay imbestigahan din itong nangyayari. Lalo na ang ating gobyerno talaga dahil tulad nga ng sabi mo ay nakababahala. Siguro, Sir Jun, muli ay huling mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayan. Sana meron na tayong mga matatapang dyan na general, matatapang na senador, matatapang na congressman, mayor, governor. Mga sirs, ma'am, tulungan natin ang bansang Pilipinas. Tulungan natin ang bansang Pilipino. Kung kaya, do not see this problem as problema lang ng mga mahirap.
Kasi pag nagkagulo dito sa Pilipinas, pag nawasak yung ekonomiya natin, lahat tayo, mga kaapu-apuhan natin ang magsasuffer. Sana matauhan na tayo, enough of the politicking in the government. Let's restore democracy, let's restore sovereignty, and let's kick out the troublemaker and the big terrorist in the world, which is the United States of America. Sir Jun, maraming salamat po sa inyong panahon at pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po. Salamat. Mga kababayan, si Ginoong June Abines, isa pong political commentator at isang manunulat ang ating nakasama. Kaugnay po, dito nga sa nakumpiska ng NBI na 100 kilo po ng depleted uranium.